Mga ka-Republic, matapos ang masakit na pagkatalo sa Game 1, bumawi ng may bagsik ang SMB. Mula sa dumadugundong na hiyawan sa Enyari Center sa Antipolo, tila nag-ibang anyo ang San Miguel. Mula sa mabagal na simula noong Game 1, ay nanalasa agad ang mga bataan ni Leo Austria sa pagsisimula ng Game 2. Nasa mga mata ng Beermen ang determinasyon, nasa aura at kilos ni Don Trollano ang pagnanais na bumawi mula sa di magandang laro niya sa series opener. Si Don T ang nagsilbing X-factor na hindi nasagot ng depensa ng TNT. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, kung sa Game 1 ay napigil ng TNT ang opensa ni Don Trollano, sa Game 2 ay nabigo silang pusasan si Don T. Nagpasabog ito ng 22 points para itabla ng SMB ang final series. At gaya ng inaasahan, muling naghari si The Kraken sa ilalim. Kahit maagang nailagay ng TNT sa foul trouble, humakot pa rin si Fajardo ng 17 points and 16 rebounds na nagpahirap ng husto sa rotation ng TNT Bigs. Hindi rin nagpahuli si Namotao Tua na may 14 points, CJ Perez na matagal na upo sa bench dahil sa 3 foul agad sa first quarter, nakapag-ambag pa rin ito ng 13 points, at sina Jericho Cruz at Marcio Lassiter na parehong nag-contribute ng tig 12 points. Naging spark plug para sa SMB si Wami Chongson. Nahatak ni Chongson ang depensa ng TNT mula nang magbaon ito ng isang 3 sa first quarter na nagbigay daan naman para sa mga drive ni na Jericho Cruz at CJ Perez. Gumawa ang SMB ng isang 13-6 run na nagbigay sa kanila ng momentum para idikta ang tempo ng laro at tuluyang iwanan ang talk and text. Sa pagtatapos ng first half, lamang ng 24 points ang SMB. Sa panig naman ng TNT, sinubukan ni na Reynam Batak at Brandon Ganuelas Roser na isalba ang kanilang kupunan. May 17 points si Stingray at 15 points naman si BGR. Nakapag-contribute din si Calvin Oftana at Kevin Ferrer ng tig 11 points, ngunit nawala ang magic ng ibang TNT Gunners tulad ni na Simon Enciso at Poy Eram na parehong maganda ang performance sa Game 1. Nakapag-adjust ang SMB sa Game 2. Si Coach Leo Austria ay kilala sa pagiging mahinahon ngunit napakatuso sa adjustment. Sa Game 2, ipinakita niya ang kanyang masterclass. Imbis na makipagsabayan sa bilis ng TNT, ginamit ni Austria ang laki ng kanyang team. Pinapunta agad niya ang bola sa low post, kina Junmar Fajardo, at pag dinouble team, nasa weak side si Mutao Tua na handang tumanggap ng pasa o kaya naman kick out sa mga perimeter shooters ng SMB. Maaga ring nakita ni Coach Leo na nakatutok masyado ang depensa ng TNT sa kanyang mga starters, kaya binigyan niya ng malaking role sina Don Trollano at Jericho Cruz upang guluhin ang depensa ng tropang 5G. Sa Game 1, nahirapan ng SMB sa ball pressure ng TNT. Kaya sa Game 2 ay naglatag si Austria ng maraming screens at hand-off plays para mabigyan ng sapat na espasyo ang kanyang mga guards upang makapag-drive o makahanap ng bukas na kakampi. Kung sa Game 1 ay buong larong naghabol ang SMB, dito sa Game 2 ay nabaliktad ang script. Buong gabing naghabol ang tropang 5G at sa mga pagkakataon na medyo bababa ang lamang ng Beermen, pinapatay naman sila ni Don Trollano kung hindi sa perimeter ay sa pamamagitan ng mga salaksak. Nakita ni Leo Austria ang kahinaan ng interior defense ng TNT kaya pinunteriya niya ang points in the paint kung saan nakakuha sila ng 52 points kumpara sa 26 points lang ng talk and text. Ngunit sa Game 3 ay inaasahang magkakaroon ito ng malaking pagkakaiba o malaking pagbabago. Tiyak maghahanap ng paraan si Chot Reyes para bawasan ang dominasyon ng SMB sa rebounding 50-35. Medyo nagkaroon din ng takot sa kampo ng SMB nang matapilok ang right ankle ni Rodney Brondial at pwera sa mismong Game 2, tiyak na magkakaroon iyon ng impact sa mga susunod na laban. Napakalaking factor ni Brondial sa final series na ito. Nakakakuha siya ng mga offensive rebounds
na naiko-convert pa niya sa puntos. Sa Game 2, may 12 rebounds siya at 6 points bago siya natapilok sa third quarter. Hindi na siya pinabalik sa laro. Sa kabutihang palad, sa interview after ng game, tiniyak ni Brondial na okay lang siya. Pagkatapos ng gulping pagkatalong ito sa Game 2, 111-92, may isang araw si Chot Reyes para ihanda ang kanyang kupunan sa pag-bounce back. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.